Hi, beloved. Greetings in Jesus' name, and welcome back. Kumusta, inigugma? Kumusta diya kang Jesus? Balik na punta. Pastor Jay is going to read Si Pastor J, yang basahon. Magbasa siya diri sa Mateo 5:33 hangtod sa 37. Ingon dire, nadungog ninyo ang giingon ngadto sa atong mga katigulangan nga kung ang tao may gisaad o gipanumpaan paniya sa ngalan sa Ginoo, kinahanglan iya gayud kining tumanon. Apan moingon ko kaninyo nga kung musaad kamo ayaw gyud panumpa. Ayaw pag-ingon nga saksi ko ang langit kay mao kini ang trono sa Dios, o kaha saksi ko ang yuta kay mao man kini ang tunganan sa iyang mga tiil. Ug ayaw sa paggamit sa ngalan sa Jerusalem sa inyong pagpanumpa tungod kay mao kini ang syudad sa bantugan nga hari. Ug ayaw sab kamo pag-ingon nga bisan pagmamatay ko kay bisan gani usa lang kalugas sa buhok dili nimo mapaputi o mapaitom. Pag-ingon lang og oo or kun oo or dili kun dili. Kay kun may kapin pa niini gikan na kana ang Satanas. Praise God. So Dalaygon ng Dios. there's a lot that we learn here. Daghan kitag makatunan dire. One thing is that we should not swear. Una is nga dili gigida dapat nga manumpa. Personally, I do not think that we should say, I swear, if we join the military. Ako dili wala ko nagtuo nga kung nanumpa ta kung panalitan mo mahimo tang mo apil ta mahimo ta sundalo. We should say, I affirm. Maingon ta nga akong gibarugan. And our words should be enough. Og ang dapat kung unsa atong isulti dapat sakto na na. When we get married Sa dihang naminyo ta, and we make our vows, sa dihang gibuhat na to ang atong mga pakigsaad, we should say, I affirm. mingon dapat ta nga akong barugan. Even when we stand before a court to testify. Bisan gani kung moadto ta sa korte aron mohatag ta og testigo, It's ironic. makahimot kayo. They will have us put our hand on a Bible Ila ganing gusto nila ibutang nato atong kamot sa Biblia. and say, I swear. Mingon siya nga When- manaad ka. When the Bible says, do not swear. Nga ang Biblia na ingon nga ayo panumpa, ayo panaad. So we should let our word be enough. Dapat kung unsa atong isulti, mao na siya. And this is important Ug importante ni because so many times Christians are not keeping their word. tungod kay bisan gani mga Kristiyanon dili kabalo mutuman sa ilang giingon. Now, I'm from America. Ako gikan ko sa Amerika. I don't know if it's the same in the Philippines, Ubalo kong inanay bud pa diri sa Pilipinas. but in America, Sa Amerika, if you buy something, kung nakay paliton, you have to be very careful kinahanglan nga mag-amping jud ka. because they will promise you it's good. It may not be good. Tungod kay mo promise ni sila sa imo nga okay gid na siya pero wa ka kabalo dili di ay. That's why we need contracts. Ngunang kinahanglan kag kontrata. But nowadays, Pero karon, even the contract is not enough. bisan gani ang kontrata dili na igo. Lawyers will argue over the meaning of words. Kaya ang mga abogado maglalis pa na sila unsay buot pasabot ani nga halimbawa ang mga pulong In contracts. sa sulod sa kontrata. This is the result of a society that does not keep its word. Mao na yung resulta sa usa ka sosyedad nga dili kabalo mutuman sa ilang ginaingon. For so many of us, our word means nothing. Kay, sa atoa murag ang atong storya murag wala lang. And I won't pretend I've always done things perfectly, Pero di po ko mag-ingon nga perpekto na kay ko, but how many times pero kapila man did we say, I will be there at 10, kapila ta ningon nga moadto ko dito alas 10. and we get there at 10:30? Nya, pero maabot tayo to alas 10:30. And even though I'm not Filipino, Pero bisag dili ko Pilipino, my wife, who is, ang akong asawa Pilipina, told me that Filipinos are usually late. ingon sa ako ang mga Pinoy gyud There- kasagaran malit gyud. There's even a joke about it. Naga ni joke ana. Filipino time. Tawag nila na Filipino time. But I want to challenge you. Pero gusto ka hagiton Be different. pag-usab. When you say you will be there, be there. Pag maingon ganay ka nga moadto ko dito, adto gyud dito. When you say you will do something, Kung na kay maingon ka nga buhaton nimo ni, do it. buhata. And this is part of having integrity.
kini siya imo na yung buhaton para naa kay kining baruganan. You know, we have authority in Christ. Natay otoridad diha kang Kristo. We can speak to the mountain and tell it to move, Pwede na to ingnan ang bungtod ug kining bungtod maminaw sa tuwa. and it must move. O kung atong sutian ang bukid nga mo irog siya, mo irog ni. This could represent, Ang buot pasabot ana, we can tell sickness, leave in Jesus' name, pwede na to badlungon ang sakit ug mawala ang sakit diha sa ngalan ni Jesus. and it must leave. Ug kinahanglan siya mulawa. And yet, I've noticed something. Pero nakoy nabantayan. Sometimes we tell the mountain to leave, and many Christians, maybe all of us, will notice sometimes it doesn't leave. Usahay ingnan na to ang bungtod nga sibog pero di man mo sibog ang bungtod. We say, sickness, get out in Jesus' name. Atong badlungon ang sakit mo amputa nga sakit mahawa ka sa pangalan ni Jesus. And our loved one sometimes is still sick. Pero ang atong mga mas kinabuhi umantog ampo nagapoy sakit. And I wonder something. Usahay tingala ko. Could it be because you have to believe something in your heart? Kinahanglan ba gyud nga mutuo ka diha sa imong kasing-kasing? You have to believe that the mountain will move. Nga kung inig ampo nimo nga ang bukid mo sibog yun. Not just say the words, but believe it in your heart. Dili lang nga isulti nimo ang mga pulong pero kinahanglan na nimo tuohan sa imong kasing-kasing. But maybe your heart can no longer believe it Pero basig dili na katuo ang imong kasing-kasing because your heart can't tell when you're being honest or telling the truth. kay ang imong kasing-kasing dili nakabalo kung sulti ba kag Tinuo o nagsulti ba kag dili. You break your word so often Kay sikag usab-usab sa imong istorya di nimo tumanon that your heart says, nga ang imong kasing-kasing I don't know if he means this or not. nga kaingon na tinuod ba kani o dili. And I'm not trying to say this to condemn you, Wala na ko ni ingon para hukman ta ka. but to call you up. Pero gusto ta ka nga kanang gusto na ko ni nga isulti sa imo. I don't want to be legalistic here Dili ko gusto nga stricto kayos balaod and try to tell you to do this in your own strength. nga imuha ning buhaton sa imong kaugalingon nga kusog. In our own strength, we can do nothing. Kay sa atong kaugalingon kusog wa gitay mabuhat. Jesus said, apart from me, you can do Kay nothing. ingon si Jesus kung wala ko wa mo mabuhat. So here's my encouragement. Mo ni ako ang pag dasig sa imo. Let Jesus live his life through you. Nga tuguti nga si Kristo ang magkinabuhi alang kanimo. I don't watch a show called Dancing with the Stars, Dili ko mutanaw ng show nga gitawag Dancing with the Stars. but I've heard about it. Pero nadunggan ako na. And I heard one year there was a deaf actress who was on the show. Nadunggan ako nga naay usa ka artista nga deaf. Bungol nga artista nga naa ato nga show. She could not hear the music, Di niya madunggan ang musika. but she was such a great actress. Pero maayo man gyud kay sa nga actress. She memorized her partner's moves, Gimemorize niya ang move sa iyang partner. but it was not authentic from her heart. Pero dili to siya tinuod sa iyang kasing-kasing. Even though she did a great job, Bisa pa kanang maayo kayo ang iyang gibuhat, her heart was not in it. pero wala man iyang kasing-kasing ato. She was just imitating Kay ihara man gisundog what she saw her partner do. ang unsay gibuhat sa iyang partner. And that's what legalism is like. Murag inana po ning sobrahan ta ka stricto sa balaod. We just imitate what we read in the Bible Ato lang ginasundog kung unsay makita atos Biblia or what we see other Christians. or kung unsay ginabuhat sa ubang Kristohanon. But really, Pero sa tinuod, we need to let Jesus live through us. kinahanglan nga tugutan nato nga si Jesus mo ang magkinabuhi dinhi ka nato. That's like dancing to the Holy Ghost music Mura bag nakigsayaw ka diha sa music sa balaang espiritu. and feeling the rhythm. Og imuha bang nabati ang rhythm. Let Jesus live through you. Kinahanglan tugutan nimo nga si Jesus mao magkinabuhi diha sa imo. Don't do it in your own strength. Ay nagbuhat ka sa imong kaugalingong kusog. Paul said, it's not me who lives, but it's Christ living in me. Ingon si Pablo nga dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo na ang nabuhi diri sulod kanako. But Jesus is not replacing you. Wala ka gipulihan pud ni Jesus. He already has. He already has He has what? replaced you. Iha na ka nga giusab. He got rid of the old you. Gitanggal na niya ang katong ikaw sa una. It drowned in baptism. Yan ang gilubong, yan ang gilumsan dito sa bautismo. And you rose up a new person. O nibangon ka nga, bag-o na ka nga binuhat. You're a new person, a new creation. Bag-o na ka nga binuhat. And so Jesus is not trying to get rid of you. O, dili ka
dili ka gusto nga tanggalon ni Jesus in order to live his life through you. aron nga magkinabuhi sa diha kanimo. Instead, he embraces you. Pero ang iyang gibuhat, iya kang gidawat, iya kang gigakus. He doesn't want to get rid of your personality Di niya gusto tanggalon ang imuhang personalidad, or your sense of humor ang imuhang kanang imong hilig pagpakatawa, or the things that make you who you are. ang mga butang nga kanang ganahan kang buhaton o diha gyud ka nailhan. He wants to live through you Gusto niya magkinabuhi diha sa imuha while embracing these things about you. samtang iyahang ginadawat o samtang iyahang ginagakus kini mga butang mahitungod kanimo. Now, he does want to get rid of your sin, Pero gusto niya nga walaon ang imong mga sala. but your sin is not who you truly are in Pero Christ. kanang sala dili man na ikaw diha kang Kristo. You have a new identity in Na Christ. kay bag-o na ka diha kang Kristo. You are a saint, Sa usa na ka kasanto. not just the Catholic saints, Dili lang kanang santos mga Katoliko. but all of us are saints in Christ who believe. Apan kita nga nituod ta diha kang Hesus, mga santo kita. The Bible says we're the righteousness of God through Jesus Christ, Kita mao ang pagkamatarong sa Dios diha kang Kristo Jesus. not because what you do, Dili tungod sa atong nabuhat, but because of what Jesus did. apan tungod sa gibuhat ni Kristo. So let Jesus live through you So tuguti nga si Jesus magkinabuhi diha kanimo. and express himself through you. O iyang ipabati ang iyang kaugalingon diha kanimo. Who is a famous star here, bro? Lalaki, Athlete. YOLO. Imagine if you were playing gymnastics and you have never played gymnastics before. Pananglitan, nidula kag gymnastics niya wa pa katisting ana. This will be a weird analogy, but just go with it. Medyo weird ni sa pero ato lang ipadayon. Suddenly, the spirit of YOLO Nya kalit lang si Carlos YOLO inhabits you. ni kumbaga gisudlan ka ni Carlos YOLO, giposes ka niya. And now you could play the game with your limited skill, Kunya karon kaya nimong buhato ni nga walay pugong, walay limit ang imong kaantiguhan. or you can let YOLO live through you, O play through you. or can you say that part again? I missed Or that you part. can let YOLO play through you. Pwede nga buhaton nimo yung pwede buhaton or tugutan nimo nga si YOLO iya kang kanang mosulod sa diya sa imuha. We could try to live the Christian life in our own strength, Pwede gyud nato paningkamutan ning pagkinabuhi sa pagkakristohanon sa atong kaugalingon nga kusog. or we can let Jesus live through us. Pero pwede po nato ang natugutan nga si Jesus siya ang maglihok sa atong sulod. Jesus gave his life for you Gihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi alang kanato so he can give his life to you aron iyang mahatag ang iyang kinabuhi alang nato so he can live his life through you. aron diha ana magkinabuhi siya alang kanimo. Often I encourage people to live for God. Kasagaran akong dasig ang ubang mga tao nga magkinabuhi sila para sa Dios. But really, even more than living for God, Pero labaw pa ni ana, we should live from God, dapat magkinabuhi ta diha sa Dios. meaning live from the life of Jesus on the inside of you. Kanang magkinabuhi ta sumala sa kinabuhi ni Kristo nga naa sa imong sulod. Let Jesus live through you. Nga ang kinabuhi ni Jesus mao ang mao ang magkinabuhi diha sa imong. Every religion in the world Mga relihiyon sa kalibutan has a founder naagi nagtukod ana who is dead. pero patay na. And they look back at what that founder taught O ilahang balikan kung unsay gitudlo ng ilahang founder and they try their best o nangkamot sila to live like them. nga sundugon siya. But we do not have to do that as Christians. Pero di nato na kinahanglan buhaton. I'm not against asking what would Jesus do, Dili man kusupak anang unsa kayang buhaton ni Jesus ani. but we have something even better than that. Pero ay mas maayo pa ana. Jesus is inside of us, Si Jesus naa sa ato ang sulod and the teacher is within us. ug ang magtutudlo naa sa ato ang sulod. He didn't just stay dead, Wala siya nagpabilin diha sa kamatayon. he rose again. Nabuhi siya pag-usab. And so we have the teacher within. So aduna kita magtutudlo sa atong sulod. Unlike religions where they have to look back at what their teacher taught. Dili sama ang mga reliyon nga kinahanglan pa silang mobalik og ilahang tun-an kung unsa ang gitudlo sa ilahang mga magtutudlo. And because this is the case, Okay, inaani man as you let Jesus live through you, kung tugutan nimo nga si Jesus magkinabuhi diha nga na kanimo,
Through you, he will not swear. Nga tungod niya na dili siya manumpa. He will lead you to keep your word Tudluan kaniya nga mutuman sa imuhang gisulti and be a person of integrity. ug mahimo kang tao nga nay baruganan. Amen. Amen.